5 taon. 5 taon na puno ng pagmamahal, ng mga halakhak, at ng isang buhay na kahit sa panaginip ay hindi inakala ni Liwayway Salcedo Ramos na mapapasa kanya. Ang malawak na sala ng kanilang mansyon sa Valle Verde ay nababalot ng bango ng mga Ecuadorian rose, ang paborito niya. 100 puting rosas, nakalagay sa isang eleganteng florera, ang bumati sa kanya kaninang umaga. Katabi nito ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang kwintas na may pendant na diamante. Ang card ay simple, ngunit nagpapatunaw ng kanyang puso. To my Liwayway, my dawn, my everything, happy 5th anniversary. I love you more than words can say. Silang. Napangiti si Liwayway habang hinahaplos ang malamig na diamante sa kanyang leeg. Kahit wala si Silang sa kanilang anibersaryo, isang bigla ang business trip sa Singapore, pinaramdam pa rin nito ang pagmamahal na palagi niyang inaasahan. Siya na marahil ang pinakamaswerte at pinakamaligayang babae sa buong mundo. Dahil sa katahimikan ng gabi at sa pangungulila sa asawa, naisipan niyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Dala ang isang kopita ng mamahaling alak, pumasok siya sa kanilang home theater. Sa isang pindot lang ay bumukas ang malaking screen at ang madilim na silid ay napuno ng liwanag at tunog. Ang kanilang wedding video. Napanood niya muli ang kanyang sarili, 5 taon na ang nakalipas, na naglalakad sa pasilyo ng simbahan, nakasuot ng isang pangarap na traje de boda. Naroon si Silang, naghihintay sa dulo ng altar. Ang mga mata nito'y nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Bawat ngiti, bawat pangako, bawat halik, lahat ay bumalik sa kanya. At naramdaman niya muli ang kilig na yon, ang katiyakan na natagpuan na niya ang lalaking para sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kopita. Para sa atin, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ipinagpatuloy niya ang panunood, nalulunod sa matamis na alaala. Ang reception, ang unang sayaw, ang paghiwa ng cake. Ngunit habang kinukunan ng kamera ang mga bisita sa unang hilera, ang mga magulang nila, mga ninong at ninang, ang mga pinakamalalapit na kaibigan, may isang aninong nakakuha ng kanyang pansin. Isang babae. Nakasuot ito ng uniforme ng mga waiter, ngunit hindi ito nakatayo sa gilid kasama ng ibang staff. Nakatayo ito sa likod lamang ng mga magulang ni Silang, halos bahagi na ng pamilya. Nakatingin ito ng diretso sa kanya, hindi sa kamera. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng saya para sa bagong kasal. May kung anong lamig, kung anong pait, at isang emosyon na hindi niya mawari. Napakunot ang noo ni Liwayway. Pamilyar ang mukha. Pamilyar na pamilyar. Sandali, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang remote at ni-rewind ang video. Pinanood niyang muli at muli. Sa 3 beses, pinindot niya ang pause. Lumapit siya sa screen, halos idikit ang kanyang mukha rito. Pinalaki niya ang imahe, kahit pabahagyang lumabo ito. At doon, tumigil ang paghinga niya. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang init na dala ng alak ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang sa buong katawan niya. Hindi pwedeng siya. Ngunit kahit gaano niya subukang itanggi, kinikilala ng kanyang mga mata ang nasa larawan. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagkakatingin, ang maliit na nunal sa gilid ng kaliwang kilay na tanging siya lang ang nakakaalam. Dalisay, ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang mapait na lason. Si Dalisay Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo. Ang saksi sa lahat ng kanyang mga pangarap at takot. Ang kapatid na hindi niya kadugo. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang huling pag-uusap nila, 1 linggo bago ang kasal. Isang masakit na pagtatalo dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos noon, hindi na niya ito makontak.
para itong bulang biglang naglaho. Inisip ni Liwayway na nagtatampo lang ito, nababalik din kapag lumamig na ang ulo, ngunit hindi na ito bumalik. Ang sakit ng pagkawala ng isang kaibigan ay isa sa mga naging anino sa pinakamasayang araw ng buhay niya. At ngayon, ito siya. Nasa kasal niya pala. Nakatayo sa unang hilera, nakasuot na parang isang utusan. Bakit? Sinubukan ni Liwayway na kumbinsihin ang sarili. Baka nagkataon lang. Isang kahawig. Imposible. Ngunit ang titig sa video, ang titig na yon ay hindi titig ng isang estranghero. Iyon ay titig ng isang taong may malalim na kinikimkim. Nanginginig ang mga kamay na iniwan niya ang home theater. Tila nanghihina ang kanyang mga tuhod habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa kanilang aklatan. Mayroon siyang hinahanap, isang bagay na magpapatunay na siya ay nagkakamali o magpapatunay na ang bangungot na ito ay totoo. Sa ilalim ng isang lumang mesa, natagpuan niya ang isang kahon na may markang kolehiyo. Puno ito ng alikabok. Binuksan niya ito at naamoy ang pamilyar na amoy ng mga lumang papel at alaala. Sa ilalim ng mga luma niyang notebook at mga textbook, naroon ang isang photo album. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Naroon ang mga larawan nila, 2 dalagang nakangiti, puno ng pangarap, mga larawan sa kantin, sa library, sa kanilang graduation, at sa isang pahina, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang close-up shot nilang dalawa, kuha sa isang photo booth, ang mga mukha nila'y magkadikit. Dala ang litrato, bumalik si Liwayway sa home theater. Ang nakapost na imahe ay naroon pa rin, naghihintay na parang isang hatol. Itinabi niya ang lumang litrato sa screen. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang parehong mga mata, ang parehong nuna, ang parehong babae, walang duda. Siya nga. Ang anino sa kanyang kasal ay ang multo ng kanyang nakaraan, ang matalik niyang kaibigan. Nabitawan ni Liwayway ang hawak niyang kopita. Ang tunog ng nababasag na kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid, kasabay ng pagbasag ng perpektong mundo na 5 taon niyang iningatan. Hindi alam ni Liwayway kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatitig sa multo na nasa screen at sa larawan sa kanyang kamay. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nang sa wakas ay gumalaw siya, ang una niyang ginawa ay sinubukan tawagan ang asawa. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niya ng isang paliwanag, kahit pa isang kasinungalingan, para lang maibsan ang kaguluhang namumuo sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang numero ni Silang sa kanyang telepono. Nagring ito ng 1 beses, 2, 3. Sa bawat pagring, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, sinagot nito, "Hello?" Ang boses ni Silang ay bahagyang magulo. May halong ingay ng mga taong nag-uusap sa likuran. "Silang, mahal." Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay garalgal. "Liway? Napatawag ka? I'm in the middle of a dinner meeting. May problema ba?" May bahid ng pagkayamot sa tono nito. Hindi ito ang malambing na boses na inaasahan niya. Napalunok si Liwayway, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Namiss kita." Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. "I miss you too, sweetheart. But this is really important. Pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? I'll call you before I go to sleep." Bago pa man makasagot si Liwayway, narinig niya ang isang malambing na boses ng babae sa background, malapit sa telepono ni Silang. "Sino yan, hon?" Nanigas si Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. "It's just my wife. I'll be right back."
Mabilis na sagot ni Silang sa babae bago bumalik sa kanya. Liway, I have to go. We'll talk later. I love you. At ibinaba nito ang tawag. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng sala, hawak ang teleponong wala ng tunog. It's just my wife. Parang sirang plaka na umuulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ang dating nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay tunog pagtataboy. Ang pag-asang nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na pagdududa. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Dalisay. Bakit? Paano? Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanilang pagkakaibigan. Si Dalisay ang pinakamatalino sa klase nila. Laging nangunguna sa business ad. Palagi nitong sinasabi, hindi sapat ang pangarap lang, Liway. Kailangan mo ng kapangyarihan para makuha ang gusto mo. Laging may apoy sa mga mata nito, isang determinasyon na lampasan ang estado ng kanyang buhay. Samantalang siya, si Liwayway, ay kontento na sa simple at tahimik na buhay. Siguro ay doon sila nagsimulang hindi magkaintindihan. Dala ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, umupo si Liwayway sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang social media site at pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, tinipa ang pangalan, Dalisay Cruz. Agad na lumitaw ang isang profile, pampubliko. Ang profile picture ay isang babaeng nakangiti ng matamis sa kamera, nakasuot ng isang mamahaling damit na may background ng isang magandang beach. Si Dalisay nga, ngunit ibang-iba na ito sa simpleng Dalisay na kilala niya noon. Nagsimulang mag-scroll si Liwayway. Ang bawat larawan ay isang sampal sa kanyang mukha. Mga larawan sa mga 5-star hotel, mga OOTD na may mga signature bag, mga pagkain sa mga mamahaling restaurant, isang buhay na puno ng luho. Ngunit hindi yon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga lokasyon at ang mga petsa. Isang album ng mga litrato na may caption na Finding Paradise in Amanpulo. Ang petsa, 2 taon na ang nakalipas sa mismong linggo kung kailan sinabi ni Silang na mayroon siyang leadership conference sa Palawan. Isa pang post, isang selfie na may makapal na winter jacket. First time seeing snow in Niseko, a dream come true. Ang pizza. Noong nakaraang Pasko, kung kailan hindi nakauwi si Silang dahil na-stranded daw ito sa isang business trip sa Japan dahil sa masamang panahon. 1, 2, 3, 4 na beses. Ang mga business trip ni Silang sa Singapore, Hong Kong at Japan ay perpektong tumutugma sa mga bakasyon ni Dalisay. Nangihina niyang isinandal ang kanyang likod sa upuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang plano. Isang mahaba at masakit na panloloko. Ipagpapatuloy pa sana niya ang pag-scroll nang may isang particular na larawan na kumislap sa screen. Isang close-up selfie ni Dalisay kung saan kitang-kita ang alahas na suot niya. Sa kanyang pulso ay may isang manipis na gintong pulseras na may iisang perlas bilang palawit. Tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Liwayway. Kilala niya ang pulseras na yon. Nakita niya yon sa loob ng maleta ni Silang 3 buwan na ang nakakaraan. Tinanong pa niya ito kung para kanino yon. Ang sagot ni Silang, yan ba? Corporate giveaway yan para sa asawa ng isang kliyente. Huwag mo nang intindihin. Ang kasinungalingan, ang napakalinaw at walang hiyang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkakatulala, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Mga yabag na papalapit. Liway? Mahal? I'm home. Ang boses ni Silang, masaya at malambing. Pumasok ito sa silid-aklatan. Ang mukha ay puno ng ngiti. Sinurpresa kita. I missed you so much. I cut my trip short. Hindi ko kayang hindi ka makasama sa anibersaryo natin. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Inamoy nito ang kanyang buhok
Ngunit si Liwayway ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa sa loob ng mga bisig nito. Ang yakap na dati ay kanlungan niya, ngayon ay parang isang hawla. Ang pamilyar na pabango ng kanyang asawa ay tila may halong amoy ng pagkakanulo. Naramdaman niya ang halik nito sa kanyang sentido. Ngunit ang tanging nakikita ng kanyang isipan ay ang ngiti ni Dalisay sa mga litrato at ang multo nito sa kanilang kasal. Nanatili siyang hindi kumikibo habang ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Naramdaman ni Silang ang paninigas ng katawan ni Liwayway sa loob ng kanyang yakap. Bahagya itong kumalas at tiningnan siya ng may pag-aalala. Hey, okay ka lang ba, mahal? You seem distant. Pagod ka ba? Mabilis na kumurap si Liwayway. Pilit na pinipinta ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang galing sa pag-arte na hindi niya alam na taglay niya ay biglang lumabas. Medyo nagulat lang ako. Hindi kita inaasahan. Hinaplos niya ang pisngi nito. Salamat sa sorpresa, mahal. I'm happy you're here. Ngunit ang mga salita ay parang abos sa kanyang bibig. Bawat paghipo niya rito ngayon ay may kasamang pag-iingat na para bang ang asawa niya ay gawa sa babasaging naglalaman ng lason. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Liwayway. Habang nakahiga sila sa kama, ramdam niya ang init ng katawan ni Silang sa kanyang likuran. Ang braso nito ay nakayakap sa kanyang baywang. Isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay parang mga rehas na bakal ng isang kulungan. Hindi siya nakatulog. Bawat paghinga ni Silang ay isang paalala ng kanyang mga kasinungalingan. Bawat paggalaw nito ay nagtatanim ng tanong sa kanyang isip. Sino ang kayakap mo kahapon? Siya rin ba ang iniisip mo ngayon? Kinabukasan, si Liwayway ang unang nagising. Bumangon siya nang walang ingay at naghanda ng almusal. Isang gawain na dati niyang ginagawa ng may pagmamahal. Ngayon, ginawa niya ito na parang isang sundalong naghahanda para sa gera. Bawat galaw niya ay may layunin. Nang bumaba si Silang, naabutan siya nitong naglalagay ng pagkain sa mesa, nakangiti na parang walang nangyari. Good morning, mahal! Bati ni Liwayway. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Ang bango niyan, sabi ni Silang. Hinalikan siya sa pisngi bago umupo. You're the best. Nagsimula silang kumain sa isang katahimikang hindi karaniwan. Si Silang ay abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Si Liwayway naman ay pinapanood lamang ito. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos ng asawa, ang paraan ng pag-inom nito ng kape, ang pagkunot ng noo habang nagbabasa. 5 taon silang kasal, ngunit ngayon niya lang napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero. Ito na ang pagkakataon. Kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono at nagpanggap na nag-i-scroll. Pagkatapos ng ilang sandali, sinadya niyang tumawa ng bahagya para makuha ang atensyon nito. Ano yan? Tanong ni Silang, hindi inaalis ang tingin sa tablet. Wala naman. Sagot ni Liwayway, sinisikap panatilihing magaang ang kanyang tono. Nakita ko lang itong post ng dati kong kaklase. Nagkaroon pala sila ng mini reunion. It made me remember our college friends. Ang tagal na rin pala. Oo nga, ano? Walang interes na sagot ni Silang. Huminga ng malalim si Liwayway. Ito na. Speaking of old friends, naalala ko tuloy si Dalisay. Dalisay Cruz. Naaalala mo ba siya, mahal? Yung best friend ko noon. Ibinaba ni Silang ang kanyang tablet at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay blanko. Walang bakas ng pagkakilala. Dalisay? The name doesn't ring a bell. Siguro ay hindi ko naabutan yan. Naramdaman ni Liwayway ang paglamig ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding pagkasuklam. Hindi man lang ito kumurap, hindi man lang nag-atubili. Talaga? Hindi mo siya naaalala? Pagpapatuloy niya,
Sinusubukan ang hangganan ng kasinungalingan nito. Siya yung palagi kong kasama sa library. Matalino, medyo seryoso. I'm sure I introduced her to you before. Maraming beses. Nagkibit balikat si Silang at ngumisi. Mahal, ang dami mo nang naging kaibigan noon. You know I have a bad memory for names and faces. Baka nakita ko nga pero hindi ko lang talaga matandaan. Kinuha nito ang kamay niya at pinisil. Bakit mo naman biglang natanong? Wala lang. Na-curious lang ako kung anong nangyari sa kanya. Sabi ni Liwayway, pilit nang ngumiti pabalik. Bigla na lang kasi siyang nawala. Well, people come and go. Sabi ni Silang bago tumayo. I have to go. May board meeting ako. See you tonight. Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na sinuklian ni Liwayway ng paninigas. Pagkatapos ay umalis na ito na parang isang ordinaryong araw lang ang lahat. Naiwan si Liwayway na nakaupo sa hapagkainan. Ang pagkain sa kanyang plato ay hindi nagalaw. Ang unang kasinungalingan. Ang pinakamalinaw at pinakawalang hiyang kasinungalingan. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Hindi na ito isang hinala. Isa na itong katotohanan. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking salamin sa may pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong Liwayway kahapon. Ang malambot at mapagmahal na mga mata ay nawala. Ang pumalit ay isang pares ng matang malamig, matalim, at puno ng isang damdaming na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Determinasyon. Ang babaeng mapagtiwala ay namatay na. Ang isinilang ay isang taong hindi napapayag na maloko pa. Habang nakatitig siya sa kanyang sarili, tumunog ang kanyang laptop sa mesa. Isang email notification. Lumapit siya para tingnan ito. Ang subject line ay malinaw. Memorandum. Annual Stockholders Meeting for Silangan Holdings. Binuksan niya ang email. Naroon ang petsa, oras at lugar ng pinakamalaking pagpupulong ng taon para sa kumpanya ng pamilya Ramos. Isang pagpupulong kung saan ang lahat ng mahahalagang tao ay naroroon. Isang pagpupulong kung saan ang reputasyon at kinabukasan ng kumpanya ay nakasalalay. Isang ideya, isang mapanganib, matapang at nakakatakot na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ngiti, isang namangiting hindi mainit at hindi masaya. Ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung sa kasal niya nagsimula ang lahat ng panlolokong ito, marahil nararapat lamang na sa harap ng buong mundo na binuo ni Silang, doon din niya ito wawakasan. Ang ideya ng paghihiganti ay parang isang apoy na nag-aalab sa loob ni Liwayway. Ngunit alam niya na ang galit lamang ay hindi sapat. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng mga sandatang hindi maikakaila. Ang video ng kasal ay isang malakas na simula, ngunit kulang pa ito. Isa lamang itong patunay na naroon si Dalisay. Kailangan niyang patunayan ang lahat ng namagitan sa kanila sa loob ng 5 taon. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling galaw lang at malalaman ni Silang ang kanyang mga plano. Sa kapangyarihan at impluwensya nito, kayang-kaya nitong baliktarin ang lahat laban sa kanya. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Sa pamamagitan ng isang kaibigang abogado na pinagkakatiwalaan niya ng lubos, na sinabihan lamang niya na may delikadong problemang pampamilya siyang inaasikaso, nakakuha siya ng pangalan. Isang pangalan ng isang pribadong investigador na kilala sa pagiging mahusay at, higit sa lahat, diskreto. Ang kanilang tagpuan ay isang maliit at hindi kilalang kapihan sa isang eskinita sa Maynila. Malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan ni Silang. Nagsuot si Liwayway ng simpleng damit, malaking salamin sa mata, at isang sombrero para hindi siya makilala. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Ang investigador, isang lalaking nasa edad 50 na nagpakilalang si Mang Tonyo, ay hindi nagsasalita
ng marami. Pinakinggan lamang niya ang kwento ni Liwayway, ang maikling bersyon nito na tinanggal ang lahat ng personal na sakit. Inilahad niya ang mga pangalan, ang hinala at ang video. Kailangan ko ng patunay ng kanilang relasyon, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay matatag kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Mga litrato, mga video, itinerary ng mga biyahe, anumang magpapatunay na nagsisinungaling siya. Tumangulang si Mang Tonyo. Ang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. Magastos ang trabahong ito, Mrs. Hindi problema ang pera. Mabilis niyang sagot. At sa unang pagkakataon ay nagpasalamat siya sa yaman na dati wala siyang pakialam. Naglabas siya ng isang makapal na sobre ng cash. Ito ang paunang bayad. Ibibigay ko ang kahit magkano basta't makuha mo ang kailangan ko. 1 linggo ang lumipas, 1 linggo ng pagpapanggap. Sa araw, si Liwayway ay ang perpektong asawa. Ngumingiti siya, nakikipag-usap, at tinutupad ang kanyang mga tungkulin. Ngunit sa gabi, kapag natutulog na si Silang, ang kanyang isip ay gising na gising, naghihintay. Bawat text message na natatanggap niya ay nagpapatayo ng kanyang balahibo at isang hapon dumating ang tawag. May ipapakita ako sa inyo, sabi ng boses sa kabilang linya. Nagkita silang muli sa parehong kapihan. Inilapag ni Mang Tonyo ang isang brown envelope sa mesa. Walang salita. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Liwayway. Ang unang laman ay mga litrato. Ang una ay kuha sa lobby ng isang hotel sa Singapore. Magkasama sina Silang at Dalisay, nagtatawanan. Ang braso ni Silang ay nakaakbay sa baywang ni Dalisay na parang yun ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ang sumunod na litrato ay mas masakit. Kuha ito sa isang restaurant. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang nangiti sa mukha ni Silang. Ang ngiting iyon ay isang nangiting matagal nang hindi ibinibigay nito sa kanya. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan, hindi ng obligasyon. May isa pang litrato kung saan sinusubuan ni Dalisay si Silang at ang isa naman ay naglalakad sila sa isang parke. Ang ulo ni Dalisay ay nakasandal sa balikat ni Silang. Ang bawat litrato ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang sakit ay pisikal. Halos hindi siya makahinga. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng tawag na sinagot niya mula sa business trips nito. Ang mga I miss you at I love you na sinasabi nito sa telepono habang ang babaeng ito pala ang kasama niya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa kanyang inaasahan. Mayroon pa, sabi ni Mang Tonyo. Itinuturo ang isa pang dokumento sa loob ng sobre. Nanginginig na kinuha iyon ni Liwayway. Isa itong kopya ng mga bank statement mula sa isang personal na account ni Silang na hindi niya alam na nag-e-exist. Nakalista roon ang mga regular na money transfer. Buwan-buwan, sa loob ng 5 taon. Walang palya. Ang pangalan ng tatanggap, Dalisay A. Cruz. Ang mga halaga ay hindi maliit. Sapat na para mabuhay ang isang tao sa luho. Sapat na para sustentuhan ang lahat ng mamahaling gamit at biyahe na nakita niya sa social media nito. Hindi lang ito isang simpleng relasyon, isa itong kasunduan, isang lihim na buhay na pinupondohan ng kanyang asawa gamit ang perang dapat sana ay para sa kanilang pamilya. Isinara ni Liwayway ang sobre, isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa ibabaw nito. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Anong ginagawa niya sa pera? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Saan niya ito dinadala? Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Doon nagiging komplikado ang lahat, Mrs. Hindi niya lang ito ginagastos. Base sa aming paunang pagsisiyasat, mukhang iniipon niya ang malaking bahagi nito. Para saan?
Hindi pa kami sigurado, pero meron kaming lead. May mga transaksyon na nag-uugnay sa kanya sa isang maliit na investment firm. Mukhang namumuhunan siya. Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na pakiramdam kay Liwayway. Si Dalisay na kilala niya ay hindi basta-basta. Palagi itong may plano. Palagi itong may ambisyon. Hindi ito ang tipo ng babae na makukontento sa pagiging kabit lang habang buhay. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo, utos ni Liwayway. Gusto kong malaman kung anong investment firm yan. Gusto kong malaman ang lahat. Walang ititira. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ni Silang, pinagmasdan niya ito. Nagkukwento ito tungkol sa kanyang araw sa opisina, tungkol sa mga plano para sa kumpanya. Ngunit ang tanging nakikita ni Liwayway ay ang lalaki sa mga litrato, ang lalaking humahawak sa kamay ng ibang babae. Ang sakit ay unti-unting nagbabago ng anyo sa kanyang puso. Mula sa pagiging purong kirot, ito'y naging isang matigas at malamig na galit. Isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Maya-maya, habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Mang Tonyo. Isang text message. Nagpaalam si Liwayway na magpupunta sa banyo at doon niya ito binasa. Mrs., may nakuha na kami. Ang investment firm ay may kinalaman sa pagbili ng mga shares ng stock, shares ng Silangan Holdings. Halos mabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pera, ang katalinuhan ni Dalisay sa negosyo, ang ambisyon nito. Hindi lang ang asawa niya ang gusto nitong kunin. Gusto nitong kunin ang lahat, Bambritongwad. Ang biyahe ni Liwayway pauwi mula sa kapihan ay parang isang panaginip. Ang mga pamilyar na kalye ng Maynila ay tila dayuhan sa kanyang paningin. Ang ingay ng trapiko ay humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salita ni Mang Tonyo. Pagbili ng mga shares ng stock, shares ng Silangan Holdings. Kinabukasan, natanggap niya ang buong ulat. Isang makapal na sobre ang iniwan sa kanyang P.O. Box na naglalaman ng mga dokumentong magiging sentensya sa kanyang kasal at magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Nagkulong siya sa Silid-Aklatan, ang lugar kung saan niya unang nalaman ang kasinungalingan ni Silang. Dito rin niya haharapin ang buong katotohanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel. Ang bawat pahina ay naglalaman ng masusing pananaliksik ni Mang Tonyo. Naroon ang lahat. Isang shell corporation na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Hiraya Ventures. Isang pangalang puno ng pangarap. Isang mapait na kabalintunaan. Ang mga nakatalang direktor ay mga pangalang hindi niya kilala. Malamang ay mga dami lamang. Ngunit ang nag-iisang signatory sa lahat ng bank accounts ng kumpanya ay iisa lang, Dalisay A. Cruz. Ipinakita sa ulat kung paano, sa loob ng halos 5 taon, sistematikong binili ng Hiraya Ventures ang mga maliliit na porsyento ng shares ng Silangan Holdings. Ang target nito ay ang mga retiradong empleyado, mga malalayong kamag-anak ng mga Ramos na hindi na interesado sa negosyo, at mga maliliit na investor na gustong mag-cash out. Ginawa ito ng dahan-dahan, tahimik, at sa paraang hindi makakatawag ng pansin. Ang pondong ginamit, ang pera na buwan-buwang ipinapadala ni Silang. Naramdaman ni Liwayway na nanlamig ang kanyang buong katawan habang binabasa ang mga detalye. Hindi ito isang simpleng plano. Ito ay isang obra maestra ng panlilinlang. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena noong kolehiyo. Nasa economics class sila at si Dalisay ang laging nagtataas ng kamay, laging may tamang sagot. Minsan, habang nag-aaral sila, sinabi nito sa kanya, "Ang pera ay kapangyarihan, Liway. At ang kapangyarihan ang kumokontrol sa lahat. Ang mga taong tulad natin, kailangan nating maging mas matalino para makuha iyan." Hindi niya pinansin ang sinabi nito noon. Inakala niyang isa lang iyong pilosopiya ng isang ambisyosang estudyante. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi iyon pilosopiya. Iyon ay isang deklarasyon.
Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan na bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot. Ang pagkawala ni Dalisay bago ang kasal, ang paglitaw nito bilang isang waiter, ang 5 taon ng lihim na relasyon, ang buwan ng sustento. At ngayon, ito, napagtanto ni Liwayway ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa mismong pagtataksil. Hindi lang si Silang ang gusto ni Dalisay, hindi lang nito gustong maging kabit. Gusto nitong maging siya. Gusto nitong angkinin ang kanyang buhay, ang kanyang posisyon bilang asawa ng CEO, ang kanyang lugar sa pamilya Ramos, at ang ultimong premyo, ang isang makabuluhang bahagi ng Silangan Holdings. Hindi ito papasok bilang isang kabit na itinatago. Papasok ito bilang isang kasosyo, isang may-ari, isang taong may karapatan, isang taong hindi na pwedeng basta-basta itapon na lang. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga papel ay nagkalat sa mesa. Ang lalim ng plano ni Dalisay ay halos hindi niya kayang arukin. 5 taon. 5 taon nitong pinagtiyagaan ang bawat hakbang, bawat galaw, habang siya, si Liwayway, ay masayang nabubuhay sa isang kasinungalingan. Walang kamalay-malay na unti-unti nang ginuguho ang pundasyon ng kanyang mundo. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang pag-aralan ang lahat, tumayo si Liwayway at pumasok sa kanyang walk-in closet. Ang silid ay puno ng mga damit, sapatos, at bag na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mga regalo lahat ni Silang, mga simbolo ng pagmamahal nito. Kinaplos niya ang isang seda na bestida. Dati, ang mga ito ay nagbibigay sa kanya ng saya. Ngayon, para lamang itong mga costume. Isang uniforme para sa papel na ginagampanan niya. Ang masaya at kontentong Mrs. Ramos. Ngunit tapos na ang pag-arte. Ang laban na haharapin niya ay hindi na laban para sa isang sirang pagsasama. Ito ay laban para sa kanyang dignidad, para sa kanyang kinabukasan, at para sa legasya ng pamilyang sinubukan siyang sirain. May determinasyon sa kanyang mga mata, lumabas siya ng closet at nagtungo sa bodega sa basement ng kanilang bahay. Isang lugar na puno ng mga lumang gamit, isang libingan ng mga nakalimutang alaala. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga luma at maalikabok na kahon, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang itim na pelican case, binuksan niya ito. Sa loob, ligtas na nakalagay sa makapal na foam, ay ang orihinal na set ng mga hard drive na naglalaman ng lahat ng raw footage ng kanilang kasal. Ang kopya sa home theater ay isang edited version lamang. Ito ang orihinal. Ang lahat ng kuha. Ang lahat ng anggulo. Kinuha niya ang isa sa mga hard drive. Malamig ito at mabigat sa kanyang palad. Tinitigan niya ito na parang isang sundalong nakatingin sa kanyang sandata bago sumabak sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hindi na ito isang video ng masasayang alaala. Isa na itong sandata. At alam na ni Liwayway kung paano niya ito gagamitin. Ang sumunod na mga araw para kay Liwayway ay naging isang ehersisyo ng kontrol at pagpipigil. Bawat umaga, ngingitian niya si Silang. Bawat gabi, hahalikan niya ito bago matulog. Nagmistula siyang isang perpektong artista sa isang entabladong siya mismo ang hindi nakakaalam, naguguhuna. Ang bawat kilos ng pagmamahal ay isang tabing na nagkukubli sa isang pusong nagyayelo sa galit at isang isipang abala sa pagpaplano. Ang una niyang hakbang ay ang paghahanap ng tamang tao. Hindi niya ito pwedeng gawin mag-isa. Sa tulong ulit ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, nakahanap siya ng isang freelance na video editor, isang batang henyo na nagngangalang Ben, na kilala sa kanyang husay sa storytelling at higit sa lahat, sa kanyang kakayahang mag-ingat ng sikreto. Ang kanilang pagkikita ay ginawa sa studio ni Ben, isang maliit ngunit high-tech na espasyo na nakatago sa isang gusali sa Quezon City.
Dala ni Liwayway ang hard drive na parang isang bombang malapit ng sumabog. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? Tanong ni Ben, isang binatang may makapal na salamin at masiglang mga mata. Gusto kong gumawa ng isang surprise anniversary video para sa aking asawa. Paliwanag ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kasinungalingan. Ang aming annual stockholders meeting ay malapit na at gusto ko siyang sorpresahin sa harap ng lahat. Gusto kong ipakita ang aming love story simula sa aming kasal. Nagliwanag ang mukha ni Ben. Wow! Ang sweet niyo naman po, ma'am. Sige po, I would be honored to help. Ibinigay ni Liwayway ang hard drive. Narito ang lahat ng raw footage ng aming kasal. Gusto ko ng isang video na magpapakita ng lahat ng emosyon ng araw na yon. Gawin mo itong parang isang pelikula. Dramatic, moving, unforgettable. Sa mga sumunod na araw, ang laptop ni Liwayway ay naging kanyang mundo. Ipinadala sa kanya ni Ben ang lahat ng raw footage na naka-upload sa isang secure na server. At doon, sa katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Silang sa tabi niya, sinimulan ni Liwayway ang kanyang masusing trabaho. Hindi na siya ang Liwayway na umiiyak habang pinapanood ang masasayang alaala. Isa na siyang direktor na naghahanap ng perpektong anggulo. Isa siyang detective na naghahanap ng mga ebidensya. Pinanood niya ang bawat segundo ng halos 10 oras na footage. Ang kanyang mga mata ay hindi napapagod. Ang kanyang isip ay matalas na parang isang labaha. Tinuon niya ang pansin sa bawat eksenang naroroon, si Dalisay. Nahanap niya ang isang kuha kung saan dumaan si Silang sa likuran ng mga bisita para batiin ang isang kamag-anak. Sa pagdaan nito, ang kamay nito ay bahagyang dumantay sa braso ni Dalisay. Isang haplos na tumagal lamang ng 1 segundo, ngunit sa slow motion, ito'y isang malinaw na pagkilos ng pagkakamabutihan. Mayroon ding isang anggulo mula sa isang malayong kamera na nakakuha sa kanila sa labas ng simbahan habang abala ang lahat sa pagbati. Sa bagong kasal, nakatayo sina Silang at Dalisay sa isang sulok. Walang tunog, ngunit malinaw sa paggalaw ng kanilang mga labi na sila ay nag-uusap. Ang nanam ang ngiti sa mukha ni Silang habang kausap ito ay iba. May lihim, may pang-aakit. Ang pinakamatinding nahanap niya ay isang kuha sa reception. Habang nagbibigay ng talumpati, ang ama ni Liwayway, ang kamera ay nagpan sa mga bisita. Sa isang iglap, nahagip nito si Dalisay na nakatitig ng diretso sa kanya habang siya ay nasa presidential table. Ang mga mata nito ay puno ng inggit, pait, at isang halos hindi maitagong pagbabanta. Kinopya ni Liwayway ang lahat ng timecode ng mga eksenang ito. Sinamahan niya ito ng mga litratong galing kay Mang Tonyo. At ang pinakahuli, isang screenshot ng mga bank transfer. Ipinadala niya ang lahat ng ito kay Ben na may kasamang detalyadong instructions. Ben, gusto kong simulan ng video sa pinakamasasayang bahagi. Ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangako. Sulat niya sa email. Gawing napakaganda. Lagyan mo ng pinakaromantikong musika. Pagkatapos, sa gitna, gusto kong biglang magbago ang lahat. Gusto kong mag-slow motion. I-focus mo sa babaeng ito. At inilakip niya ang isang malinaw na litrato ni Dalisay. I-cut mo sa pagitan ng mga eksena niya sa kasal at ng mga litratong ito mula sa mga business trip. At sa dulo, gusto kong lumabas ang mga bank statement na ito habang ang huling imahe ay ang mukha niya sa kasal. Ang musika, dapat maging parang isang horror movie. Habang naghahaponan sila isang gabi, masayang nagkukwento si Silang tungkol sa isang bagong deal na isinara niya. This is a big win for us, mahal. The company is stronger than ever. Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm so proud of you, mahal. You deserve all the success. At karapat-dapat ka rin sa lahat ng kabayarang malapit mo nang harapin
Dugtong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang malamig na galit ay naging kanyang kalasag. Ang sakit ay naging kanyang panggatong. Kinabukasan, nakatanggap siya ng email mula kay Ben. Subject, first draft. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang play. Ang video ay perpekto. Mas mahusay pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pagbabago mula sa isang fairytale wedding patungo sa isang bangungot ng kataksilan ay napakagaling na pagkakagawa. Nakaramdam siya ng isang munting kirot habang pinapanood ang simula. Ngunit nang lumabas ang mukha ni Dalisay, ang kirot ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumawag ang telepono niya. Si Ben. Ma'am Liwayway, napanood niyo na po ba? Tanong nito. May pag-aalinlangan sa boses. Okay lang po ba yung ginawa ko? Medyo matindi po kasi yung dating, lalo na yung huling bahagi. Sigurado po ba kayong gusto niyong isama yung eksena ng babaeng naka-uniforme? Ang mga titig niya po kasi, medyo nakakatakot. Napangiti si Liwayway, isang malamig at walang kagalak-galak na ngiti. Ben, perpekto ang ginawa mo. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Huwag mong alisin. Yan ang pinakaimportanteng parte ng buong palabas. Isang araw, 24 na oras na lang ang natitira bago ang paghuhuukom. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Ramos ay tila hindi gumagalaw, mabigat at puno ng mga hindi sinasabing salita. Sa ibabaw, ang lahat ay perpekto. Ang almusal ay inihain ng maayos, ang mga damit ni Silang ay nakaplansa, at ang mga ngiti ni Liwayway ay kasing tamis ng dati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, isang digmaan ang nag-aalab. Sa hapunan, sa bisperas ng pagpupulong, masigla at puno ng enerhiya si Silang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik, tulad ng isang general na sigurado na sa kanyang pagkapanalo. This is it, mahal, sabi niya habang pinuputol ang kanyang steak. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Bukas ay isang malaking araw para sa Silangan Holdings. Isang malaking araw para sa atin. Pinanatili ni Liwayway ang isang kalmadong ekspresyon. Mukhang napakasaya mo. May maganda bang balita? Tumango si Silang, ang nangiti ay halos hindi magkasya sa kanyang mukha. Mayroon akong isang malaking sorpresa para sa board bukas. Isang bagong partner na magpapasok ng bagong dugo sa kumpanya. Someone smart, aggressive, and has a vision for the future. Ito na ang magpapatibay sa posisyon natin sa industriya sa mga susunod na dekada. Naramdaman ni Liwayway ang paghigpit ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya ipinahalata. Isang bagong partner? Hindi mo ito nabanggit sa akin. Siyempre, it's a surprise. Tawa ni Silang. Matagal ko itong plinano. At bukas, sa harap ng lahat, ipapakilala ko siya. Lahat sila ay mamamangha. Ako rin, naisip ni Liwayway. Mamamangha rin ako sa kapal ng mukha mo. Ngumiti lamang siya at itinaas ang kanyang kupita. Kung ganoon, isang tagay para sa iyong sorpresa. Sana ay maging matagumpay ang lahat bukas. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Liwayway sa kanilang silid. Dumiretso siya sa kanyang walk-in closet. Nilagpasan niya ang mga hanay ng mga damit na may malalambot na kulay at tela. Ang mga damit na sumisimbolo sa Liwayway na kilala ng lahat. Sa pinakadulo, kinuha niya ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang powered dress, kulay dugo. Ang tela ay makapal at may istruktura. Ang hiwa ay matalim at malinis. Isinabit niya ito sa labas ng aparador. Iyon ang kanyang isusuot bukas. Hindi iyon kasuotan ng isang asawa na sumusuporta lang. Iyon ay baluti. Kinagabihan, hindi mapakali, si Liwayway. Habang si Silang ay abala sa kanyang mga papeles sa study room, nagpaalam siyang lalabas sandali para magpahangin. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya nito sa isang lugar na puno ng alaala. Kapihan Hiraya, pareho pa rin ang itsura nito. Ang amoy ng bagong giniling na kape,
ang mahinang tugtog, ang mga pamilyar na kasangkapan. Umupo siya sa kanilang paboritong pwesto sa may bintana. Dito sila madalas tumambay ni Dalisay pagkatapos ng klase, pinag-uusapan ng kanilang mga pangarap. Hiraya, ang bunga ng pag-asa. Napakasalungat. Nag-order siya ng kape at tahimik na umupo. Hinahayaang bumalik ang mga alaala, ang mga tawanan, ang mga sikreto, ang mga pangakong binitawan sa loob ng kapihang ito. Dito niya unang ikinuwento kay Dalisay na nililigawan siya ni Silang. Ang saya sa mukha ng kaibigan niya noon. Totoo kaya iyon? O isa na rin iyong pag-arte? Ang sakit ng pagkakaibigang nawala ay muling kumirot sa kanyang puso. Marahil, sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang kanyang paalam. Paalam sa pagkakaibigan, paalam sa kahinaan, paalam sa liwayway na nagmahal ng bulag. Habang pauwi na siya, nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Ang laman ng mensahe ay simple, ngunit puno ng pagbabanta. Mag-ingat ka bukas. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Walang pangalan. Ngunit alam na alam ni Liwayway kung kanino galing. Si Dalisay. Ang kayabangan nito ay hindi na maikubli. Sigurado itong panalo na. Nagpapadala na ito ng babala sa reynang malapit na nitong mapatalsik. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ang takot na inaasahan niyang mararamdaman ay wala roon. Ang pumalit ay isang matinding kalinawan. Huminto siya sa paglalakad. Ang mga ilaw ng kalye ay nagbibigay anino sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang tinipa ang kanyang sagot. Kita tayo sa meeting. Ay? Mali. See you sa meeting, my fellow stakeholder. Pinindot niya ang send. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang telepono. Pinuputol ang anumang posibleng sagot. Nagsimula siyang maglakad pa uwi. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa dati. Tapos na ang paghihintay. Handa na siya para sa bagyo. Ang katahimikan na sumalubong kay Liwayway, pagpasok niya sa bahay ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng kanyang isipan. Si Silang ay nasa study room pa rin, abala sa paghahanda para sa kanyang malaking araw. Mag-isa si Liwayway sa malawak na sala. Napapaligiran ng mga mewables na nagkakahalaga ng malaking halaga, ngunit ngayon ay parang mga pananda lamang sa isang sementeryo ng mga alaala. Hindi siya umakyat kaagad. Sa halip, nagsimula siyang maglakad-lakad sa kabahayan na parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Bawat sulok ay may kwento, bawat bagay ay may bigat. Pinagmasdan niya ang grand piano sa sala. Naalala niya noong anibersaryo nila, tinugtugan siya ni Silang ng paborito nilang kanta. Iyon ba ay para sa kanya o isang pag-e-ensayo para sa babaeng tunay na nagpapatibok ng puso nito? Dumaan siya sa kanilang hapagkainan kung saan hindi na mabilang ang mga salo-salo na kanilang pinagsamahan, ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga pangako. Lahat ba yon ay isang malaking pagbabalat kayo? Pumasok siya sa kanilang silid. Ang malaking kama na dati simbolo ng kanilang pag-iisa ay tila isang malawak at malamig na disyerto. Ang lahat ng init at pagmamahal na naramdaman niya roon ay napalitan ng lamig ng kataksilan. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, wala na itong halaga. Ito ay isang magandang hawla na gawa sa ginto, ngunit hawla pa rin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa pader sa tapat ng kanilang kama. Naroon, sa isang mamahaling silver frame, ang kanilang larawan noong kasal. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng pag-asa at pag-ibig. Ang Liwayway sa larawan ay ibang-iba sa kanya ngayon. Ang babaeng yon ay inosente, mapagtiwala, at walang kamalay-malay sa ahas na nasa kanyang tabi.
Ito ang sandali ng all is lost para sa kanya. Ang pagtanggap na ang lahat ng pinaniwalaan niya ay isang kasinungalingan. Ang 5 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang pundasyong buhangin. Ang pag-aasawa niya ay tapos na. Ang pamilyang pinangarap niyang buuin ay isang ilusyon lamang. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang mawawala pa. At sa pagtanggap na yon, isang kakaibang kalinawan ang kanyang naramdaman. Ang takot ay nawala. Ang sakit ay nagmutate at naging isang bagay na mas matigas. Katatagan. Dahan-dahan, lumapit siya sa pader. Maingat niyang ibinaba ang kanilang wedding photo. Malamig ang salamin sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, hindi na may pait, kundi may isang uri ng pamamaalam. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang walk-in closet at itinago sa pinakailalim ng isang kahon. Simbolo ng isang kabanatang isinara na. Umupo siya sa kanyang maliit na study table at kumuha ng isang piraso ng mamahaling stationery at isang pluma. Ngunit hindi ito sulat para kay Silang. Hindi rin ito para kay Dalisay. Ito ay isang sulat para sa kanyang sarili, sa hinaharap. Para sa liwayway ng bukas. Panimula niya. Isinusulat ko ito sa gabi bago magbago ang lahat. Kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay nagtagumpay ka. Nalagpasan mo ang pinakamadilim na gabi ng iyong buhay. Ngayong gabi, naramdaman kong nawala ang lahat sa akin. Ang pag-ibig, ang tiwala, ang pangarap. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, may isang bagay akong natagpuan. Ang aking sarili. Huwag mong kalimutan ang sakit na naramdaman mo ngayon. Hindi para magtanim ng galit, kundi para hindi mo na muling hayaan ang sinuman na tapakan ang iyong pagkatao. Tandaan mo na ang iyong halaga ay hindi nasusukat ng pagmamahal ng isang lalaki o ng karangyaan ng iyong buhay. Ang iyong halaga ay nasa iyong katatagan, sa iyong kakayahang bumangon mula sa pagkawasak. Maging malaya ka, maging matapang ka, at higit sa lahat, maging isang bagong bukang liwayway ka. Huwag kang matakot magsimulang muli. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa loob ng isang libro. Pagkatapos noon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Wala ng luha, wala ng galit. Tanging isang tahimik at matatag na determinasyon na lamang ang natira. Hindi na siya bumalik sa kama. Sa halip, nagtungo siya sa balkonahe ng kanilang silid. Naupo siya roon, pinapanood ang kadiliman ng gabi habang dahan-dahang nagiging kulay abo ang kalangitan. At pagkatapos, nangyari ito. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot tanaw na nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa madilim na ulap. Ang bukang liwayway. Ang kanyang pangalan. Habang pinapanood niya ang pagsikat ng araw, naramdaman niya na tila may isang bagong araw din na sumisikat sa loob ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ang simula ng kanyang bagong buhay. Sa gitna ng tahimik na sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na nakasave sa ilalim ng pangalang Angel. Ang kanyang assistant na tumutulong sa kanya sa mga teknikal na paghahanda. Sinagot niya ito. Ang boses niya ay kalmado at hindi nanginginig. Hello? Ready na po ang lahat, ma'am? Sabi ng professional na boses sa kabilang linya. Nakaset up na po sa conference room. The video will play on cue right after Mr. Ramos's speech, just as you instructed. Tumingin si Liwayway sa sumisikat na araw. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha. Good, sagot niya. Proceed as planned. Ang grand conference room ng Silangan Holdings ay puno ng mga taong makapangyarihan. Mga lalaki at babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga bulungan ay tungkol sa milyon-milyong piso at sa kinabukasan ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at tensyon. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto, ang lahat ng bulungan ay sandaling tumigil. Pumasok si Liwayway.
Ang kanyang pulang damit ay isang sigaw sa gitna ng dagat ng mga itim, abo at navy blue na business suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kolorete lamang, ngunit sapat na upang bigyang diin ang talim ng kanyang mga mata. Naglalakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa makintab na sahig. Hindi siya ang asawa ng CEO na laging nakangiti sa isang tabi. Ngayon, isa siyang presensya, isang puwersang hindi inaasahan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, puno ng pagtataka at paghanga. Nakita niya ang biyenan niyang lalaki, si Don Ricardo Ramos, ang patriarch ng pamilya, na bahagyang tumango sa kanya bilang pagbati. Nginitian niya ito. Isang ngangiting magalang ngunit walang init. Dinala siya ng kanyang mga mata sa hanay ng mga upuan para sa mga stockholder. At doon, nakita niya ito. Si Dalisay Cruz. Nakaupo ito na parang isang reyna sa kanyang trono. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting kasuotan, isang malinaw na paghamon sa pula niyang damit. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang mukha ay puno ng isang mapanuring ngiti. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti ni Dalisay ay bahagyang lumawak. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngingiti na nagsasabing, "Ako na ang mananalo, wala ka nang magagawa." Hindi umiwas ng tingin si Liwayway. Sinalubong niya ang titig nito, ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Maya-maya, pumasok na rin si Silang, kasama ang ibang mga board member. Lumakad ito ng may awtoridad, binabati ang mga tao sa kaliwat kanan. Nang makita niya si Liwayway, lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. "You look stunning, mahal." Bulong nito, walang kamalay-malay sa bagyong nakatago sa likod ng kalmadong mukha ng kanyang asawa. "I just wanted to make sure I look my best for your big day." Sagot ni Liwayway, ang boses ay parang pulot na may lason. Umupo siya sa upuang nakalaan para sa kanya. Sa unang hilera, sa likod lamang ni Silang. Mula doon, kitang-kita niya ang lahat. Ang mukha ng bawat board member, ang reaksyon ng mga stockholder, at ang mapagmataas na tindig ni Dalisay. Nagsimula ang pagpupulong, mga ulat sa pananalapi, mga pagtataya sa merkado, mga teknikal na usapan na lumilipad sa ere. Ngunit si Liwayway ay hindi nakikinig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa paghihintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit kontrolado, tulad ng isang segundong kamay ng isang orasan na papalapit na sa hating gabi. Sa wakas, dumating ang oras. Tumayo si Silang at nagtungo sa lectern. Ang kanyang presensya ay malakas, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Mga kagalang-galang na miyembro ng board, mga minamahal na stockholder, isang magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Nagsimula siya ng magsalita tungkol sa mga tagumpay ng kumpanya sa nakalipas na taon, mga salitang puno ng papuri sa sarili, mga pangakong puno ng kasinungalingan. Habang nagsasalita siya tungkol sa integrity, trust, at family values bilang pundasyon ng Silangan Holdings, naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng pagkasuklam sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya si Dalisay, na nakikinig na may isang mapanuyang ngiti, na para bang siya ang lihim na arkitekto ng lahat ng tagumpay na ito. At ngayon, pagpapatuloy ni Silang, papalapit na sa kasukdulan ng kanyang talumpati. Bilang pagtingin sa hinaharap, mayroon tayong gagawing isang malaking hakbang, isang bagong partnership na magdadala sa Silangan Holdings sa panibagong taas. Ito na. Nakita ni Liwayway ang pag-angat ng baba ni Dalisay, handa nang tumayo. Ngunit bago pa matapos ni Silang ang kanyang sasabihin, itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay at nagbigay ng isang bahagyang senyas sa kanyang assistant na si Angel, na nakatayo malapit sa technical booth sa likuran. Nakita ni Angel ang senyas at tumango.
At para ipagdiwang ang ating mga tagumpay sa nakalipas na 5 taon, ang aking pinakamamahal na asawa, si Liwayway, ay may inihandang isang espesyal na video presentation para sa ating lahat. Ngumiti si Silang sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal na peke. Mahal, the floor is yours. Ang ngiti ni Dalisay ay bahagyang nawala, napalitan ng pagtataka. Hindi ito kasama sa plano. Tumayo si Liwayway. Ang lahat ng ilaw sa silid ay bahagyang humina. At ang atensyon ng lahat ay napunta sa malaking screen sa likod ng entablado. Lumapit siya sa tabi ni Silang at kinuha ang mikropono. "Salamat, mahal," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Bago natin kilalanin ang bagong partner na magpapabago sa ating kumpanya, nais ko munang balikan ang araw kung saan nagsimula ang lahat. Ang mukha ni Silang ay nagpakita ng bahagyang pagkalito, ngunit ngumiti pa rin ito. Si Dalisay naman ay nakatitig sa kanya, ang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang malaking screen ay nagsimulang magliwanag. Ang unang imahe na lumabas ay ang simbahan, kasabay ng isang napakagandang tugtugin. Nagsimula na ang palabas. Nagsimula ang video sa isang fairy tale. Ang malambing na tunog ng isang violin ay pumuno sa silid, habang ipinapakita ang mga imahe ng isang perpektong kasal. Si Liliwayway, naglalakad sa pasilyo. Si Silang, na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. Ang mga bulungan ng paghanga at pagsang-ayon ay maririnig mula sa mga manonood. Napangiti si Silang. Hinawakan pa ang kamay ni Liwayway na para bang sinasabing, "Salamat dito." Ngunit hindi gumanti ng hawak si Liwayway, na natiling malamig ang kanyang kamay. Unti-unti, habang nagpapatuloy ang video, ang musika ay nagsimulang magbago. Ang malambing na violin ay dahan-dahang napalitan ng isang solong, mabagal na nota ng piano, na lumilikha ng isang pakiramdam ng paparating na panganib. Ang mga eksena ay nagsimulang mag-slow motion. Ang camera ay tila may sariling isip. Hinahanap ang isang partikular na mukha sa karamihan. At doon, lumitaw ito. Ang mukha ni Dalisay, nakasuot ng uniforme ng waiter, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Liwayway. Ang video ay nag-pause sa kanyang mukha sa loob ng 3 mahahabang segundo. Ang katahimikan sa conference room ay nakakabingi. Ang mga tao ay nagsimulang magtaka, napapakunot ang kanilang mga noo. Ano ang ibig sabihin nito? Biglang nag-cut ang eksena. Ang sumunod na lumabas ay isang litrato. Ang litrato ni Silang at Dalisay sa lobby ng hotel sa Singapore. Ang braso ni Silang ay nakaakbay nang mahigpit sa baywang ng babae. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Bago pa man makapag-react ang sinuman, mabilis na nagpalit ang mga imahe. Ang video ng kasal, ang lihim na pagdantay ng kamay ni Silang sa braso ni Dalisay. Cut. Ang litrato, ang kanilang mga kamay na magkahawak sa ibabaw ng mesa sa isang mamahaling restaurant. Ang video ng kasal, ang kanilang lihim na pag-uusap sa labas ng simbahan. Cut. Ang litrato, si Dalisay, nakasandal sa balikat ni Silang habang naglalakad sa isang parke sa Japan. Ang musika ngayon ay ganap nang nawala. Pinalitan ng isang mababang, nakakakilabot na tunog. Ang montage ng kataksilan ay walang tigil na ipinapakita. Bawat imahe ay isang sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Lalo na sa pamilya Ramos, ang mukha ni Silang ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at ngayon ay sa purong takot. Namutla siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa screen. Tumingin siya kay Liwayway, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Si Dalisay naman ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang mapagmataas na tindig ay nawala na. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan
Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang suot na damit. Ang huling bahagi ng video, ang pinakamatindi. Lumabas sa screen, isa-isa, ang mga kopya ng bank transfer, ang pangalan ni Silang, ang pangalan ni Dalisay, ang malalaking halaga, ang mga petsa na tumutugma sa kanilang mga lihim na bakasyon, ang mga bulungan sa silid ay naging malakas na pag-uusap, ang pagkabigla ay naging galit, ang mga board member ay napatingin kay Silang, ang kanilang mga muka ay puno ng pagkasuklam. Anong kalokohan ito? Bulong ni Silang. Sapat na para marinig ni Liwayway, ngunit hindi pa tapos ang palabas. Ang huling imahe na ipinakita ay isang split screen. Sa kaliwa, ang larawan ni Liwayway at Dalisay noong kolehiyo, masaya at puno ng pangarap. Sa kanan, ang close-up shot ng mukha ni Dalisay mula sa kasal, ang mukha na puno ng inggit at pait. At sa ilalim, lumabas ang mga salita, isinulat sa simple at eleganteng font. May mga pagkakaibigan na hindi namamatay, nagiging kataksilan lang. Pagkatapos ng ilang segundo ng nakabibinging katahimikan, ang screen ay naging itim. Doon na kinuha ni Liwayway ang mikropono. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang pulang damit ay parang isang nag-aalab na apoy. Hinarap niya ang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang yelo. Mga ginang at ginoo, panimula niya. Ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Don Ricardo Ramos. Ang lalaking iyan, at itinuro niya si Silang, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang kinatatayuan, ay nagsalita tungkol sa integridad, sa tiwala, sa pamilya. At ang babaeng iyon, itinuro naman niya si Dalisay, na ngayon ay tila lumiliit sa kanyang upuan. Ang Hiraya Ventures na nagmamay-ari ng 2% ng kumpanyang ito ay ang bunga ng lahat ng integridad at tiwalang iyon. Humarap siya sa kanyang asawa. Silang, mahal, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pang-uuyam. Hindi mo na kailangang itago pa, ipakilala mo na siya. Tumingin siya sa buong audience. Ang kanyang boses ay tumaas ng may autoridad. Ladies and gentlemen of the board, mga kapwa ko stockholder, I present to you the new partner that my husband was so excited to introduce. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Silang! Si Don Ricardo Ramos, ang matandang patriarch, ay nakatayo na. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumilitaw. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakaturo ang nanginginig niyang daliri sa kanyang sariling anak. Ang sigaw na yon ay hindi lang sigaw ng isang ama. Iyon ay ang tunog ng isang imperyong nagsisimulang gumuho. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan sa loob ng conference room ng Silangan Holdings. Ang iskandalo ay naging laman ng bawat balita sa negosyo sa loob ng maraming linggo, ngunit tulad ng lahat ng bagyo, ito'y humupa rin. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina sa isang building sa Ortigas, ang amoy ng kape ay humahalo sa sikat ng araw na pumapasok mula sa malaking bintana. Walang mga mamahaling palamuti, tanging mga simpleng kasangkapan at mga halamang nagbibigay buhay sa paligid. Sa pader, nakasulat sa simpleng letra ang pangalan ng opisina, Fundasyon Bukang Liwayway. Nakaupo sa kanyang mesa si Liwayway. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Wala na ang mga alahas na diamante. Wala na ang mga signature na damit. Ngunit ang liwanag sa kanyang muka ay higit pa sa anumang kislap ng mamahaling bato. May kapayapaan sa kanyang mga mata, isang kapanatagan na hindi mabibili ng pera. Abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang bagong benepisyaryo ng kanyang pundasyon. Isang organisasyong itinayo niya para tulungan ang mga babaeng biktima ng panloloko at emosyonal na pang-aabuso na makapagsimulang muli.
Ang pera ay galing sa pagbebenta niya ng lahat ng kanyang share sa Silangan Holdings at sa malaking bahagi ng kanyang nakuha mula sa diborsyo. Ang gulo ay mabilis na natapos. Si Silang ay sa pilitang pinag-resign ng kanyang sariling ama. Ang kahihiyan ay masyadong malaki para sa pamilya Ramos. Ang kanilang diborsyo ay naging mabilis at magastos para sa panig ni Silang na wala nang nagawa kundi ang pumirma. Si Dalisay naman, pagkatapos ng kahihiyan, ay naging isang social pariya. Ang kanyang mga pinaghirapang shares ay halos mawalan ng halaga dahil walang gustong makipagnegosyo sa kanya. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay naging isang bangungot. Isang araw, nagkita sila ni Silang sa huling pagkakataon sa opisina ng kanilang mga abogado para pirmahan ang mga huling dokumento. Nagulat si Liwayway sa itsura nito. Ang dating makisig at makapangyarihang CEO ay tila tumanda ng 10 taon. May mga puting buhok na sa kanyang sentido at ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Liway, sabi nito, ang boses ay paos. Wala akong ibang hihilingin kundi ang patawad mo. Alam kong huli na ang lahat, pero sana, balang araw. Tinitigan siya ni Liwayway, hindi na may galit, kundi may isang uri ng habag. Ang lalaking minsang naging mundo niya ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Pinapatawad na kita. Silang, mahinahon niyang sagot. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako. Pagkatapos pirmahan ang mga papel, tumayo siya at hindi na lumingon pa. Isang linggo pagkatapos noon, nakatanggap siya ng isang sulat sa koreo. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit kilala niya ang sulat kamay. Galing ito kay Dalisay. Binuksan niya ito sa kanyang opisina. Ang sulat ay puno ng paninisi at mapapait na salita. Siya raw ang may kasalanan. Siya raw ang umagaw sa dapat ay para sa kanya. Siya raw ang mapagpanggap. Walang kahit isang salita ng pagsisisi. Binasa ni Liwayway ang sulat mula simula hanggang dulo. Hindi siya nakaramdam ng galit, tanging awa na lamang. Pagkatapos, mahinahon niyang tinupi ang sulat, ginusot ito at itinapon sa basurahan. Ang mga laso ng nakaraan ay wala ng lugar sa kanyang bagong buhay. At ngayon, pagkatapos ng isang mahabang araw sa pundasyon, dinala ni Liwayway ang kanyang sarili sa isang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Isang tahimik na beach sa Batangas. Naglalakad siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nilalaro ng papalapit at papalayo ng mga alon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel, lila at rosas sa kalangitan. Ang hangin ay sariwa at malinis. Naupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod at pinanood ang paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, isang ngiting malaya. Hindi na siya si Mrs. Ramos, ang asawa ng CEO. Hindi na siya ang babaeng niloko. Siya na lang si Liwayway. At sapat na yon. Handa na siyang harapin ang anumang bukas na darating. Isang bagong bukang Liwayway. Habang abala siya sa kanyang pag-iisip, isang magalang na boses ang pumutol sa katahimikan. Miss, excuse me. Mag-isa ka lang? Lumingon siya. Isang lalaki ang nakatayo hindi kalayuan sa kanya. May hawak na kamera at may isang magiliw ngunit magalang na ngiti sa mga labi. Mukha itong simple, malayo sa karangyaan na dati niyang kinasanayan. Bahagyang nanigas si Liwayway, isang natural na reaksyon mula sa isang taong natutong mag-ingat. Ngunit wala siyang nakitang masamang intensyon sa mga mata nito. Tanging pagtataka lamang. Pasensya na sa abala. Pagpapatuloy ng lalaki, na tila naramdaman ang kanyang pag-aalinlangan. Ang ganda kasi ng paglubog ng araw mula sa angulong ito. Naisip ko lang, baka okay lang na kumuha ng ilang litrato malapit dito. Pinagmasdan siya ni Liwayway. Ang tanong ay magalang, ang intensyon ay tila malinis. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Hindi naman,
Sige lang, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Tumango ang lalaki bilang pasasalamat at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng papalubog na araw. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang kamera. Sulit ang mahabang biyahe para dito, sabi nito na nakatingin sa karagatan. Sumangang-ayon si Liwayway. Oo nga, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila habang sabay nilang pinapanood ang huling piraso ng araw na lamunin ng dagat. Ako nga pala si Marco, sabi ng lalaki. Inilahad ang kanyang kamay. Tiningnan ni Liwayway ang nakalahad na kamay. Pagkatapos ng isang sandali, tinanggap niya ito. Ang kanyang hawak ay matatag. Liwayway, sagot niya. Hindi Liwayway Ramos, hindi Liwayway Salcedo, Liwayway lang. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya na iyon ay sapat na. At dito po nagtatapos ang paglalakbay ni Liwayway. Isang paglalakbay mula sa sakit patungo sa paghilom at mula sa kadiliman patungo sa sarili niyang bukang liwayway. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat pagtibok ng kanyang puso at sa bawat hakbang niya tungo sa katotohanan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko po ang bigat ng pinagdaanan ni Liwayway. Hindi po madaling isalaysay ang isang kwento ng pagtataksil, ngunit sa bawat kabanata, ang laging nagsilbing ilaw sa akin ay ang hindi matatawarang lakas na taglay ng isang babaeng nagmamahal, nasasaktan, ngunit pinipiling bumangon. Sana po, ang kwento ni Liwayway ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Isang aral tungkol sa pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit, kundi para sa kapayapaan ng ating sariling puso. Isang aral tungkol sa pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging merong bukang liwayway na naghihintay. At higit sa lahat, isang aral tungkol sa pagmamahal sa sarili, na ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman mababawasan ng pagkakamali ng iba. Kung meron man kayong isang salita o damdamin na nais ibahagi tungkol sa kwento ni Liwayway, huwag po kayong mag-atubiling i-comment ito sa ibaba. Nais ko pong mabasa ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ang inyong kaibigan sa kwentuhan, Kwentong Puso TV.